Malayo kami sa tubig. Malayo kami sa... Kita nyo, wala ho ditong kuryente, kundi generator lang. Pero kahit malayo sa lahat, mas may pagkakakitaan sila dito kumpara sa lugar nila noon. Lalo na't wala silang katuwang sa buhay. Ang mga anak na lamang ni Tess ang kasama niya sa paggawa ng uwi. Pero kumita man, kapos pa rin. Kaya panganay niyang anak na si Gerald napilitang tumigil sa pag-aaral. Kung inaakala niyong nasa isang liblib na lugar o sa isang malayong probinsya si Tess, nagkakamali kayo. Sa isla kung saan sila nakatira, nasa Navotas lang pala. Noong nakaraang taon lamang, opisyal na idineklarang isang city o lungsod ang Navotas. Ibig sabihin, progresibo na ito. Maliwanag naman sa batas kung ano yung mga requirements, no? Number one is yung annual income for the last 2 years of at least 100 million locally generated, no? So, na-achieve namin yun. At pangalawa is either population or land area. So, population of 150,000 residents, so lampas kami doon. Mula sa mismong pondohan ng Navotas, kinakailangan pang magbangka para makatawid sa isla. Pagkatapos, lalakad ka sa makitid na pader na ito para marating ang kabahayan. Maswerte ako't mababa ang tubig ng una ko tong puntahan, pero sa mga araw na mataas ang dagat, ito ang kalaban ng mga tumatawid. Dito ko nadiskubre ang kalagayan ng daang-daang pamilya na parang naiwan na ng pag-unlad ng syudad. Hirap na kami dahil sa dami na rin ng mga nangingisda. Noon pati yung mga pag-uuling dito, madali kami nakakakuha ng kahoy. Ngayon wala na. Binibili na rin namin lahat. Bukas magdamag. Bukod sa pag-uuling, pangingisda ang isa pang ikinabubuhay ng mga tao dito sa pulo tulad ni Tatay Rudy. Pero tila malas ang huli niyang pagpunta sa laot. Iilang maliliit na isda at kakarampot na hipon lamang kasi ang nahuli niya. 90 pesos lamang ang napagbentahan ng nahuling isda ni Tatay Rudy. Kailangan niyang pagkasyahin ito sa 10 anak niya. Hindi pa kasama sa bilang ang kanyang mga apo. Sa 10 anak ni Mang Rudy, wala nang nag-aaral. Karamihan kasi sa mga ito, maagang nagsipag-asawa. Pag-ilan ka? Pag-ilan kasi magkakapatid? Si Toto ang pangalawa sa bunso. Sa murang edad, naisip niyang tumulong sa kanyang mga magulang. Nangingisda ka ba talaga? Namamansing. Ano yun namamansing? Mimimit ng isda. Anong ginagawa mo doon sa mga nahuhuli mong isda? Nibenta. Nagbibenta ka din? Ako minsan, naisip ko na bata pa, marunong ng Kaya sabi ko, anak, kailangan hanggang sa lumaki kayo, pag-aralan nyo yung mamuhay ng ayos kanya. Para ika nga, mawala man kami, alam nyo na kung paano kayo mabubuhay. Kasi hindi sa oras na palagi nyo kami kasama. Well, may edad na kami. Kaya yan ko lang, yung dimiskarte sila na pangkabuhayan nila. Kapalit ng pagtulong, isinakripisyo ni Toto ang pagpasok sa eskwelahan. Sa edad na 11, sa halip na magbasa, naghahalukay ng bulati si Toto para pamain sa isda. At imbis na magsulat, namamansing o nangingisda siya sa tabing palaisdaan. Ayaw mo na mag-grade 2? Ayaw mo magtapos ng pag-aaral? Anong gagawin mo paglaki mo? Ha? Mangingisda. Mangingisda na rin, tulad ni nanay at tatay. Ha? Opo. Saan ka titira? Dito lang po. Ganito na rin ba ang kahihinatnan ng iba pang kabataan ng isla? Hindi ka kumain, wala kang kakainin. Hindi kami kumakain. Ginagawa namin, uminom kami ng tubig tapos kukuha ng asin. Yun. Hindi naman tubig, tulog na kami.
excellent start leads to an excellent day. Mr. Donut Coffee and Donuts partners with ABS-CBN News and Current Affairs to make your day excellent. Sarap pang surprise. Sabi ni Mom, look your best. Hindi mo alam who you'll run into. Kaya, I use Palmolive Naturals Brilliant Shine with 100% natural almond oil and pearl extracts that gives hair a cellophane-like shine every day. Palmolive Naturals Brilliant Shine. Hatid kay sweetheart. Sundo kay bunso. Delivery kinamalang. Kapag sunod-sunod ang ratsada, uy, cool! Gumamit ng Petron Sprint 40 Motorcycle Oil. Pinananatiling malinis ang makina para di mag-overheat. Kaya kahit gaano ka kulit ang biyahe, kulit! Bago ng Petron. Ligo lang? Kulang! Pagkatapos maligo, Rexona dapat tol para sa matinding proteksyon sa pawis at body odor. Pagligo lang, sablay! Can I make you akbay? After every bath, Rexona dapat. Hey, Colgate 360, why do you have a chicken tongue cleaner? Because 80% of bacteria are not on teeth. So I clean teeth, gums, cheeks, and tongue. Sa bago tuluyang makapasok sa paaralan. Bukod sa sakit ng katawan, kung minsan, kasabay nito ang kumakalamnat yan. Talagang kadalasan ng mga anak ko pumapasok. Wala ko talaga minsan baon yan. Pagka ako naman may pera, minsan binibigyan ko sila tig-2 piso. Ganun. Pag binabudget ko lang talaga. Pagka naman yung walang-wala, basta napag-almusal ko sila ng kanin, minsan kape. Sa murang edad, ramdam daw niya ang pagnanais ng mga anak na makapag-aral. Gusto ko talaga mapaalis sila rito kasi yung ayoko rin maranasan nila yung hirap ko. Sikap naman yung mga anak ko mag-aral. Kaya pinagtsatsagaan ko sila kahit na nagkakandahirap ako. Nahirapan kami mag-ina. Ang kapalaran ni Tess at ng kanyang pamilya, tipikal na senaryo na dito. Si Edmond, 13 taong gulang, eksperto na sa paggawa ng uling. Araw-araw kasi siyang katuwang ng kanyang mga magulang sa pag-uuling. Sabi na sa amin yung tama. Kung di na namin kaya, okay, tambay ka muna dyan. Parunaw ka muna. Sa kanila lang unahin mo muna yung trabaho mo bago ka maglaro. Ang pangarap niyang maging isang pulis balang araw, isinangtabi niya muna. Baka talagang hindi raw ito ang kanyang tadhana. Pagtisa na lang, ganito talaga buhay. Hindi ka kumain, wala kang kakainin. Hindi kami kumakain, ginagawa namin, uminom kami ng tubig tapos kukuha ng asin. Yun. Pag naman tubig, tulog na kami. Hindi man matupad, sapat na kay Edmond na magkaroon ng pangarap sa labas ng isla. Habang ang ibang mga bata, kahit man lamang mangarap, tila kinalimutan na. Bukod kina Gerald, Toto at Edmond, matatagpuan din dito sa isla ang mga Styro Boys na sina Makmak at Alvin. Ano yung mga dala nyo yan? Ano itong mga to? Tsaka yan? Styrofoam po sa kalam. Bakit? Anong gagawin nyo sa mga yan? Para po sasakyan sa paghuli ng isda.